Alright, so nagbago lang yung oras natin. Welcome dito sa ating day 5 and I'd like to welcome everyone, Miss Mildred, Miss Grace, or Jeffrey, Leslie. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about the Facebook Ads Calculator. Now, for some of you, hindi alam kung anong gagawin in terms of how you are going to scale your campaign, when are you going to reduce your budget. So by this time, pag-uusapan natin yung inyong ideal cost, no? Hanapin ko lang yung calculator na ito, yung calculator natin. And you guys can download this calculator when you go inside or when you go dito sa sa website. Punta lang kayo ng website ko, digitalhomey.net. Okay? And then hanapin nyo dito sa forum, punta ka kayo ng forum. And by the way guys, pwede kayo mag-post dito ng mga questions ninyo. No? So you can just create a post and then give your post a title and then select a category. Halimbawa, question and answer, give your post a title. Halimbawa, paano yung ganito, something like that. Tapos pwede kayo magsulat dito and then publish. No? And then I'll be answering those questions dito sa forum. However, itong forum, very very useful din to kasi nandito po yung mga resources po ninyo. Actually, nandito yung 100 pesos framework. Ito yung 100 pesos framework. Click mo lang yung download and mapupunta ka dun sa framework na PDF. Now, dito naman sa forum pa rin, pwede kang mag-search dito. Type mo lang dito yung keyword na calculator. Okay, click mo to. And then mapupunta ka sa the Ultimate Facebook Ads Calculator. And i-click mo lang ito, download. And then mapupunta ka dito sa mismong calculator. Alright? Ngayon, hindi nyo siya pwedeng i-edit, no? Ang gawin niyo kamukha nung sa Facebook Copy Genius Blueprint, click nyo lang tong file, tapos make a copy. No, para at least magkaroon kayo ng copy sa inyong Google Drive, tapos doon nyo na i-edit. Kasi dito, hindi nyo siya ma-edit yung original file. Ako lang ang pwedeng mag-edit nito. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung itong calculator and I'd like to know sino yung gustong magpa-compute. Let me know in the chat. Type me in the chat. Sino yung gustong magpa-compute and then I'm gonna unmute you guys. Type me in the chat. Wala? Ayan, so end na natin to. Walang magpapa-compute. Ayan, si Miss Mildred. Alright, i-unmute kita, Miss Mildred. Yan. Sige. Go ahead, Miss Mildred. Naka-unmute ka na. Kahit no, hindi ka na mag-unmute, okay lang yan. Dire-diretso tayo para hindi na tayo mag-mute and unmute. Anong industry mo, Miss Mildred? Coach, I am a financial educator. Financial educator. Same as financial advisor, no? Tama ba yun? Yeah, of course. Okay. Dati rin akong financial advisor. Mm. So, all right, let me just quickly share my screen. Tapos, tingnan natin to. Financial advisor. Ganyan ba yung spelling niya na tama? Advisor. Okay. Oh, yan. Okay, anyway. Yes. So, how much is your average ad spend on a monthly basis already? Bago lang yung niran ko kasi sir. Oo. Ano po? Medyo napuputol kayo, ma'am. Paulit po. Bago lang kasi yung niran ko. Bago lang. Okay. Opo. Parang ano lang kayo, ngayon lang halos nagrara ng ads. Yeah, oo. Tsaka na po, dati puputol-putol kasi yung run ko kasi nga nahihilo ako kung anong gagawin. Okay. Okay, kung nandito ka nung day 3, nandoon yung setup. Pwede mo nang sundin yon, yung as is na yon, kumbaga, ang magmamatter na lang dito yung testing na tinatawag. Yes. So, ideally, kapag bago ka sa sa industry or bago ka sa Facebook Meta Ads, no?
Ideally, ang pinopropose ko na initial budget talaga is at least 15,000 for 1 month. Okay, para magkaroon ka ng solid na data. O hindi naman solid na solid, at least meron kang something na wino-work out in terms of data. Bakit 500 pesos? Kasi when you divide 15,000 pesos divided by 30 days, 30 days, that's about 500 pesos per day. Yun yung at least ideal ad spend mo para magkaroon ka ng at least initial data doon sa ads manager. Okay. Ngayon, anong tawag dito? Doon sa structure natin ng day 3, kung napapansin nyo, gumawa ako doon ng ano, 'di ba, ng different ad sets. Yes. Ngayon, May 1, May 31 ba tayo ngayon? Yan, May 31 tayo. Yan. May 1 to 31, nag-total ad spend ka ng 15,000. Tapos palitan natin to ng financial advice. Advisor. Yan. Para makita niyo po. Or, teka. Ang target audience mo is, ano nga pala? Give me your target audience para ano, mga ano ba, mga breadwinner ba? Mga tipong ganon. Sino yung mga target audience mo? Yan, nag-unmute, breadwinners, kunyari. So, kahit na hindi na kayo mag-unmute, okay lang yan. Halimbawa, breadwinners yung mga target audience. OFW, yan. Pwedeng ganun eh. OFW, ano pa? Ano pang, ano, kunyari, business owners. Pwede rin, no? Tapos, let's say, mga, anong tawag dito? Engineers. Halimbawa lang. Yan. Tapos, ito naman, let's say, someone who is in the call center industry. Halimbawa lang. Yan yung mga target audience mo. Okay, so I'm just gonna put it here. Yan. So, ibig sabihin, when you test your campaigns, you can basically test 100 pesos per ad set. No? Let's say 100 pesos for breadwinners, 100 pesos for OFW, business owner, engineer, call center agents, etc. So that will give you a total of 500 pesos per day. You multiply that in 30 days, then that will be a total of 15,000 pesos. Now, once you have tested a different variables, so, kasi ba, may add 1 ka, add 2, add 3, add 4, add 5. So may ibig sabihin, may kanya-kanyang ano to, may kanya-kanyang when I say variables, anong image ang ginamit mo, anong video ang ginamit mo, anong primary text ang ginamit mo, anong headline ang ginamit mo, including your chat flow. Importante 'yon kasi doon mo malalaman kung sino ba yung nagwo-work doon, sino yung nagkakaroon ka ng mas magandang inquiries na pumapasok so that you'll be able to learn based on that data. Ngayon, pag-uusapan natin, just for example, you were able to get a total of 1 month na testing. Now, pag-usapan natin yung calculator. So, nag-ibig sabihin, nag-spend ka ng 15,000 and roughly kasi, kapag nag-optimize ka ng campaign dito sa atin ng lead generation or ng sales, automatically ang average cost per 1,000 impressions na yon is about 250 pesos to 350 pesos. Okay? Pero pag engagement kasi, alam mo, nagbo-boost post ka lang, mas mababa talaga ang cost per 1,000 impressions yun. Mga siguro roughly mga 60 pesos yun or basta in between, no? More or less about this much, no? And ibig sabihin, no, kung nag-boost post ka lang, makakapag-generate ka ng 250,000 impressions. Ngayon may formula na po ito. May auto-complete na siya. Yung formula nandito sa column E. So ibig sabihin, 'di ba, una pa matatandaan ninyo nung day 1 natin, nung day 2 natin, in-explain ko sa inyo na ang unang china-charge sa inyo ni Meta is 1,000 impressions per 1,000 impressions. So ibig sabihin, kung naglabas ka ng 15,000,
at sine-charge ka ng Meta ng 60 pesos per 1,000 impressions, makakapag-generate ka ng about 250,000 impressions. Now, sa 250,000 impressions na yon, bibilangin mo kung ilan doon yung nag-message sa'yo for that month, for this month, alam mo, month of May. And let's say for example, may nag-message doon ng around 450 total messages. Ibig sabihin lang nun, ang cost per message mo is about 33.33. Okay? Paano ko siya kinompute? Simple lang, 15,000 divided by 450 messages, that's about 33.33. Alright? Now, ideally, doon sa number of messages na pumasok sa page mo, kailangan magkaroon ka doon ng at least 1 to 2% na conversion rate. So, ibig sabihin, kung may 450 na messages times, sabihin na lang natin 1% na lang. So, ibig sabihin doon, dapat naka-close ka ng at least 4 na clients. No? Pero, sige, ganito, let's be realistic and ibaba natin sa 2 na lang, no? Kasi 4 ito, 2 na lang talaga. Yung worst comes to worst, 2 client na lang yung na-close mo. Okay. Miss Mildred, magkano ang average commission mo dito per one policy? Halimbawa lang. Average lang, yung pinaka masasabi mong kikitain mo per client. Per client, so roughly siguro per client, kasi coach hindi kung halimbawa kung annual siya, is annual payment nila maganda ang ang commission. Yes, Oo. sabihin natin quarterly na lang. Halimbawa lang. Quarterly, sa isang quarterly Depende rin sa policy kasi yan di ba? Oh yeah, depende kasi Depende rin sa sa policy yan. policy. So, sabihin na lang natin coach na ang policy niya is 3,529 monthly. Ganito na lang para hindi ka mahirapan. 10,000. So, mga roughly daw 3,700. 3,700 per plan. month. Per plan. Yeah, oo. Okay. So, ibig sabihin, on a monthly basis, meron kang papasok na commission ng about 3,000. Tama ba? Yeah. Okay. Sa isang client pa lang yon. Yes. Okay, tama. Okay, good. So, ibig sabihin, kung naka-close ka ng 2, roughly nasa 6,000. Yes. Tama? Okay, good. Yes. So, tingnan mo tong computation natin. Bumalik sa'yo, more or less, 12,000. Tapos, naglabas ka ng 15,000. Positive or negative? Negative. Negative. Okay. Yes. But that's okay. Alam mo kung bakit? Kasi meron tayong tinatawag na LTV. Lifetime value per customer. Okay, bago natin pag-usapan tong LTV, dito muna tayo sa AOV. Ibig pong sabihin, you spend 15,000 pesos and you were able to acquire 2 clients. Ibig sabihin nun, ang customer acquisition cost mo is 7,500 pesos per customer. Ibig sabihin nun, it would cost you 7,500 to acquire 1 client. Okay? In this scenario, negative ka, but that's okay. Okay? I-explain ko ito maya-maya. Ngayon, sige, explain ko na ngayon. Ngayon, dahil meron kang LTV, ibig sabihin, kung monthly basis, meron kang tuloy-tuloy na 3,000 pesos na pumapasok sa income mo as your commission, in 1 year, you were able to, anong tawag dito? To get a revenue of 33,000 pesos. But on a monthly basis, dahil nga, 6,000 na pala to dahil 2, no? Okay, 6,000 na to 6,000, 2 client pa lang yun ang pinag-uusapan natin. Yan, 66 pala. So, ang mangyayari po nun, negative ka sa una, no? Negative ka sa first month, but since maganda yung LTV mo, yung lifetime customer value,
pagpa-positive ka in the long run. Does that make sense? Naka-mute ka ulit, Miss Mildred. Ito, ask to unmute kita. So, Yes, ayan. yes. Okay. Ibig sabihin po nun, kung ako yung financial advisor, kung ako nasa katayuan mo ngayon as financial advisor, I am willing to pay 33 pesos, 33.33 pesos per message because I was able to get 2 clients out of 450 na messages. Okay? Ito na yung magiging benchmark ko. Kaya may nakalagay dito, how much are you willing to spend to acquire a lead, a purchase, or a message? Ngayon, if na-determine mo na yung ideal cost mo, which is 33.33, moving forward, i-round off mo na lang, 35 pesos. Pag nag-run ka ng ads, anything beyond 35 pesos is already expensive for you. Yun na yung magiging benchmark mo dito na ang cost per message ko dito or cost per result ko, cost per result, dapat itong ad 1 na to, halimbawa, hindi ito lumagpas ng 35, kailangan ito, let's say, ito, nasa 25, 23, kunyari ito, lumagpas ng mga 60 pesos na to, and ito nasa 20 pesos or 21 pesos. Ngayon, automatically, hahanapin mo na ngayon dito, upon testing for 1 month, hahanapin mo na ngayon dito saan nag-convert. Yung dalawang customers na nakuha mo, saan sila nag-convert? Galing ba siya sa breadwinners? Galing ba siya sa engineers? Ngayon, sasabihin natin, let's say, yung isa nakuha mo dito. Okay? Sa engineers. Yung isa naman, nakuha mo, kunyari dito. Okay. Di ba, dalawang customers yung nakuha mo? So Yes. ngayon, di ba willing ka mo magbayad ng 35 pesos pababa? Paano Yes. yon? Naging 60, merong nag-convert doon sa engineers that is costing you 60 pesos per message. Ibig sabihin nun, you keep this targeting as well kasi meron kang na-prove doon na nag-convert eh. Even if Okay. you have set an ideal cost na 33.33. And if that makes sense na nagbigay sa iyo ng conversions doon sa ad set na yon or doon sa targeting na yon, you keep on optimizing it and wala kang ibang gagawin dito to lower down the cost from 60 pesos down to 35 pesos. That makes sense? Yes. Okay. So, when you for same thing with all same analogy for all of you guys, kahit anong industry pa man kayo, you need to understand how much is your ideal cost per acquisition. And in this scenario, itong customer acquisition cost na 7,500, if that is the amount you are willing to pay, ito kaya may tanong ako dito, how much are you willing to spend to acquire a customer? If 7,500 is the ideal cost to acquire a customer, then you can do the math. Okay, I'm willing to have at least 10 clients for the month of June. O yan, kunyari, big ass goal yan. 10 client yung gusto mong makuha, o di times mo lang sa 7.5. Dapat maglabas ka ng ganitong budget. Uy, ang laki naman. Sabi ni Sir Miss Mildred, ang laki naman, di ko yan kaya, coach. O sige, walang problema. No, wala tayong magiging problema. Pero ito yung gusto kong mangyari doon sa campaign mo. Out of 450 pesos, out of 450 number of messages na pumasok, dapat mag-increase yung conversion rate mo from 1 to 2% to at least, let's say, anong tawag dito? Kung 10 yung kailangan mo, di ba? 450 times, let's say, 5% conversion rate, o 22 na yon. So, 450 times, so mga 3% na lang. 13, ayan, mga 3%. Sabihin mo ng 3%. So, ayan, mga 13. Dapat ito, mag-increase ng 3% yung conversion rate mo from 2% to 3%. So, from 13, ayan, nagkaroon ka ng 78,000 with the same budget, wala kang ginalaw sa budget, pero tumaas yung conversion rate mo. Ibig sabihin nun, ang galing mo makipag-usap sa Messenger, ang galing mo mag-convert ng client doon sa Messenger.
Okay? Doon napapasok yung tinatawag natin na salesmanship, no? Kung Okay. gaano ka kagaling mambuladas ng client, kung gaano kagaling mag-present, kung gaano ka gagaling anong tawag dito, mag-convince, ang tawag naman doon persuasive or persuasion. Yung anong tawag dito sa copywriting kasi persuasive copywriting. So kung Yes. gaano ka kagaling mag-convince, doon na magma-matter 'yon. Kung ayaw mo maglabas ng 75,000, then galingan mo sa pagko-convince nung client para ma-convert sila into paying customers. In this scenario, kanina 0.80 yung return on ad spend natin. We were able to increase our return on ad spend to 5.20x. And significantly, we were able to lower down our customer acquisition cost from 7.5 to 1,153.85. Make sense? Yes, sir. Ayun. Yes, coach. All right. So, any follow-up questions? No more, coach. Okay na, coach. Okay. May isa lang po ako kasi since nag-aano ako, sasamantalahin ko na yung question ko. Sure. Since start na ako, nag-start na ako. So, okay lang ba na kasi more on engagement ako this month. Okay, when parang gusto kong i-apply yung natutunan ko ngayon, Mm. the gagawa ako, halimbawa, leads or sales engagement, okay lang ganun na po siya. Yes. Then the same creative na ginamit ko dun sa engagement, okay lang po. Yes. And then you have to, di ba tinuro ko doon sa day 3 kung paano nyo ilalagay yung ad ID, tama? Yes. Pagka nakita mo, saan galing tong conversion na to? Alam mo, may nag-convert. Kasi it may take some time eh. Baka mamaya yung kausap mo this month, baka mamaya after 3 months pa mag-convert yan. Di ba? Okay. So, ibig sabihin nun, nakausap mo ng May, June, July, o sabihin natin August nag-convert. Ngayon, syempre, padalos-dalos tayo minsan, ay, ang taas na ng cost or dito nag-work. Feeling mo lang hindi nag-work, pero may consideration stage kasi yung mga tao eh. Di ba? Hindi Okay. naman yan basta-basta sapatos lang na, uy, ang ganda nitong sapatos na to, bilhin ko na. Di ba? Yes. Kailangan nilang pag-isipan yan eh, lalo na yung mga mister, itatanong ko sa asawa ko, di ba? Ang Yeah. dami niyan. So, ang daming consideration. May pinag-aaral pa ako, hindi pasok sa budget ko yan kasi meron pa akong binabayarang bahay at lupa, meron pa akong binabayarang bahay, kotse. Ngayon matatapos yung aking anong tawag dito, yung aking loan is by the end of this year. Most likely by next year pa kita makakapag-invest. Pero willing ako mag-invest. Kumbaga, nakita mo naman sa client na ako okay. Actually may policy na ako eh. Ang tawag dito, gusto ko sana ulit kaya lang mukhang hindi papasok sa budget. Yun mga ganun ba? So, ibig Yes. sabihin nun, doon i-attribute mo yun, saan galing tong taong to, saan galing siyang ad. Ngayon, ituturo mo na siya doon sa ad na yun. Okay, galing siya dito. Ibig sabihin, most likely, baka yung ad na yun mag-optimize lalo. Diba? Okay. Make sense? Okay, coach. Alright. So, anyone? Anyone else? Sino pa gusto Thank you for the learnings. Ano pa? Thank you for the learnings. You're welcome po. You're welcome. Anytime, anytime. Okay. Sino pa? Miss Carmi. Yan. Sino to? Ito si Leslie. Miss Leslie, go ahead. Pwede kitang i-unmute. Sige, go ahead. Na-unmute na po kita, Miss Leslie. Ayan. Okay na po? Yes, yes. Oo. Actually, ang services ko kasi medyo luxury na siya, yung image Okay. consulting. So, ang problema ko, marami akong mga messages, pero napapansin ko talaga na most of them are not my target market. So, Okay. kasi medyo luxury siya, saka expensive kasi ang image consulting. Actually, nagbibigay pa ako ng mga discount sa kanila. I actually have 4 or 5 prospects, supposedly customers na inano ko, they cannot do it. Okay. So, paano ba kasi ang frustration ko talaga? When I started kasi sa previous na page ko, talagang gumagana.
Ah, Mm. very raw ang mga actually I started yung old FB page ko kasi I started it nasa US pa ako. Pero sa US kasi we never use Facebook sa sa business. More kami sa website saka email marketing. Malakas din kasing networking doon. So anyway, dito lang ako natuto na gagamit ng Facebook. So Okay. oo, pero matagal na yung yung nahack ko na na page. Pero kaya nga ako na lang gumagawa-gawa ng mga ads ko pero gumagana. Talagang I was surprised na ang daming nakuha kong uh, That was before. that was before last year. Actually nagsimula lang ako last year, last April. Unfortunately nahack yung FB Okay. page ko last January. So very recent na yung isang yung image na merong dash din, nalagyan na lang siya ng dash. So anyway, ang frustration ko lang kasi aware ako sa mga services ko na medyo luxuries, may pagka-luxury siya. So Okay. Type of services, ano yung binibigay mo? actually more ako sa mga styling eh. I'm more of like a stylist. Iba ang field, ang fashion stylist, iba sila. I'm more into personal styling. So tinuturuan ko yung mga kliyente ko how to dress up the right way, color, style, babae at lalaki yan. Okay. And then may mga tools ako niyan. Kasi nag-aaral ako sa US niyan, image consulting. Okay. Certified image consultant talaga ako doon. Okay, can I ask you one question? Oo. Follow-up question. What type of content are you throwing out dyan sa social media? Ang idea ko kasi dati, kay gumagana siya because I'm giving tips about fashion, about styling. So, ngayon kasi natuto na ko wala akong website dati eh. Bago lang yung website ko since na-hack yung FB page ko, I was forced to do website kasi pag mawala yung FB page ko, at least meron pa akong website kasi yung mga yung mga clients ko talaga tumawag sa akin, "Uy, nawala ka na sa Facebook." Ganun. So nahack ako. So ang tinutulungan ako ng Meta. Ang Meta kasi wala silang pakialam eh. Hindi sila mag-ano niyan. So tinutulungan nila ako konti and after that you're on your own. Actually I lost a lot of money also kasi nakadikit yung yung credit card ko. Kasi credit card lang kasi ako kasi hindi ko alam na may GCash pala. Seriously, hindi ko alam Okay. na pwede pala magbayad ng GCash. So yeah. I think you are on the right path naman. Whenever ikaw mismo yung face of the brand. Yeah. Okay. Oo. So ganito gawin niyo po yung sabi niyo tips on Yeah, I give tips. Ang concept ko kasi sa page ko is I wanted to look like para siyang styling, yung parang magazine type na Okay. nagbibigay ako ng tips. Actually palagi ako nagbibigay, ang dami ko nang nabibigay. Sayang yung the whole page, FB page ko talagang burat. Actually surprisingly I can access it but other people cannot. So I don't know kung ano talagang nangyari. Hindi ko na inaano ang Meta eh, pinabayaan ko na lang. Pero yung yung social media team ko ngayon, ang sabi nila, gawa ka na talaga ng bago. Saka even yung Instagram ko, bago na rin kasi na-hack talaga ako. The hacker was able to get about mga 10,000 sa akin. Okay. So lesson learned na po 'yan. Ganun po talaga ito yung lagi kong sinasabi sa mga students ko na invest on tools like a CRM, like a website, so that whatever happens to your page, parang na-recall ko a couple of months ago, parang 5 or 6 months ago, na-unpublish yung page ko and then nag-freak out talaga ako. Fortunately, mayroon akong list of anong tawag dito? Email list ng mga subscribers ko. So, whatever happens, pwede lang ako mag-send na, guys, bagong page ko ngayon. Paki-follow niyo ako na hack yung isa kong page. So madali na lang mag-grow ng audience kasi you were able to capture those information. Kasi yun ang binabayaran mo kay Meta eh. Yung information ng mga tao, yung mga information ng target audience mo. Yeah. So ang ko lang, yes po. Ang ko lang is because of my kind of services, so kailangan tasan ko talaga yung budget ko.
I realize. Hindi po kasi solution agad-agad yung pagtaas ng budget, Ma'am Leslie. Ganito po kasi yan. Ang framework na tinuturo ko is slow ka muna, dahan-dahan yung budget, pag-implement Okay. ng budget. Oo. Ang tawag ko dun sa method na yon, TVS, testing, validation, and scaling. Kaya po siya TVS. Ngayon, pag tinest mo siya, na-test mo siya, may nag-work, i-validate mo siya ngayon. 'Di ba kaya yung tinuturo ko sa inyo kanina, i-validate mo kung tuloy-tuloy ba yung pasok dito at nagkakaroon ba ng consistent na result. Pag na-validate mo na siya, tsaka ka mag-scale lang mo sa malaking budget because you were able to validate that something is already working. Okay. Isa yung magbo-blast ka ng malaking budget ngayon just because you want to acquire more customers, it doesn't work that way. Mm. 'Di ba? I'm looking for quality kasi target market Yes. kasi napapansin ko nagwa 100 lang ako, 200. Naku, yung pumapasok na mga messages talagang yung iba nang babastos, yung Okay. iba na makikita mo na parang I don't know kung trolls ba sila or what kasi yung makikita mo half lang yung mukha nila, putol yung mukha nila, putol. Ah, Saan to galing? Oo. okay. Nag-invest ka naman na sa website mo, why not utilize your website? You Okay. create a landing page so that you can only filter out people who are interested with your services. 'Di ba? Kasi pag messaging campaign, ganito yan eh. Yun yung problema ko diyan sa messaging campaign eh. Na nakita yung ad mo, dumaan sa newsfeed nila, and for some reason, nagandahan or whatever, napindot. Tapos pag kinausap mo, ay sorry, napindot ko lang. Hindi Oo. hindi siya masyadong mangyayari sa website or landing page kasi meron kang pre-qualifying questions doon. Oo. 'Di ba? Meron. Pwede mo siyang i-click, how much are you willing to invest? Merong mga drop down doon. Hindi yung pagkakita ng ad mo, nag-click tapos yun, ay sorry, napindot ko lang. Hindi naman talaga ako interested. Yan yung dilemma ko diyan sa messaging campaign. Kaya ever since, makikita nyo yung aking mga campaigns more on talagang landing page and website. Hindi ako Okay. masyadong nagme-messaging campaign kasi I want to target people who are already interested, and I don't want to waste my time talking to people who are just wasting my time and just goofing around, 'di ba? Kasi ako, I get a lot of messages, pero iniisa-isa ko silang inaano. Yung iba makausap ko, pero inaano ko pa rin sila, ina-evaluate ko pa rin. If they really need. Kasi may iba kasi dyan, may iba nagagalit sa akin kasi ayaw nilang they don't want to avail my services, pero gusto nilang magpaturo. Kasi they want to become one. Nagagalit para, nagagalit. Maraming Kasi ganyan. Minsan may mga anong tawag dito? Kahit ako minsan yung nakaraan lang natatawa ako, sabi niya, "Pwede bang magpa one-on-one sa'yo?" Tapos anong tawag dito? Naka-join ka na ba sa ano, parang one of my programs, hindi ka man naka-join. Parang ang gusto niya pa free. Okay. Sabi ko, hindi, I mean, hindi talaga mawawala 'yon. Maraming ganyan sa atin. Oo. Pero you have to ano na lang, you have to filter out dahil hindi ko sinasabi na anong tawag dito, hindi ko sinasabi na hindi mo siya hindi ko sinasabi na mafi-filter out mo lahat. Meron at meron papasok. Pero it's up to you what are the things that you can do so that you can minimize. Yun yung tamang term, minimize those type Oo. of inquiries. The reason po na na-hack ako, kasi dati, kasi malakas yung engagement ko sa maraming yung may message sa akin, nagpapakunwari sila na taga-Meta sila. Wag Then niyo po sinasabi i-click nila yung na link na I yun. violate this, I violate that. Wag niyo po Pindot i-click. ko, hacker pala yun. Kaya yung sabi ng mga hackers, napindot ko, 5 pa ang napindot ko yan. Wala na. Goodbye na yung ano niyo doon. Goodbye talaga. Wala, hindi ko alam. Ay, Okay, salamat po. Thank you po. okay. I realize. Si Miss Irie, kapag po ba delivery ay may payment error, magra-run pa din po ba yung current ads? Hindi na po. Kailangan mong anong tawag dito, bayaran yung outstanding mo, Miss Irie. No? Kung meron kang balance, bayaran mo muna para mag-run yung ads mo. Ganun po siya. Okay?
Iba scene zone lang at ayaw magbigay ng info. Ganun po talaga sa ano sa messaging campaign. Yun yung ano ko lang. I'm not saying na hindi ka magkakaroon ng ano ng success kapag messaging campaign yung ginamit mo. But what I'm trying to say is para sa akin lang kasi iba-iba naman kami ng iba lahat kumbaga mga media buyers may iba-ibang ano yan thoughts about running meta ads. Para sa akin kasi yung messaging campaign ano unang-una kailangan mo ng maraming or kailangan mo ng staff na magre-reply dun sa page mo. And halos hindi ka ano diyan, halos hindi ka anong tawag dito, hindi ka mapapahinga diyan kaka-reply. Imaginin mo na lang meron akong client na ang average, anong tawag dito, ang average message per day, 2,000 ang ano pumapasok. Isipin mo, imaginein mo, kasi marami silang pages, eh. So 2,000 messages per day, papaano mo kakausapin 'yun? Ay ibig sabihin kailangan mo din ng mga 200 tao na magre-reply, 'di ba? Hindi ano, hindi siya kaya nga nandiyan yung mga ano, nandiyan yung mga automation, yung mga ManyChat, yung mga tools na puwede mong gamitin. Pero ano pa rin, time consuming pa rin kapagka gano'n. That's why the reason why I invested sa landing page and, ano, website. Need po ba talaga naka-add si credit card, debit card sa ads? Ah, yes, preferably, pero kung naka-ano ka naman, anong tawag dito, naka-prepaid ka naman, puwede naman yung GCash tsaka PMaya. Okay? Anyone? Anyone? Any questions? Wala na? So, kung wala na, if meron kang ano diyan Sir Ed, meron kang any updates or I'll give the floor kung wala na. Meron pa ba? Ayan. Yung ating ano, Involve Asia, ayan. Go ahead Sir Ed, you can promote Involve Asia. Yeah, so thank you very much sa yung airtime para sa akin. So anyways, I hope this is the last day. Sana nag-enjoy kayo. Wow, ako talaga yung nag-aano kay Sir Clarence. So, sa dulo lagi ko siyang inaangat. But anyways, parang for the past 5 days, ito po talaga yung full time ko siyang pinanood live. Because I've been watching him online yung recording. And ang na-appreciate ko doon is the seminar is not just a PowerPoint presentation showing you what to do next. He's really giving time to answer your questions and make it as a consultation as much as possible. And mahirap yan magawa din sa mga normal seminars that we attend kasi ano ba, ang hirap sumingit basically dun sa mga pagkakataon. Okay lang yun. So, and I see people na nag-enjoy learning how to do it, plus yung mga practical experiences niya. So please, promote Sir Clarence. You know your code already. It's INV, then yung 3-letter ng surname nyo, then 10. Yun lang po. Kunyari si Ma'am Mildred po is Sinpanta po ba? Tama po ba ako? So that's INV, Zin, 10 po. And CIN. So actually, wala po ako sa bahay ngayon. Nandito ako sa MOA. Dahil may SME Business Expo. So basically po, I just want to introduce. Oo. Dadaan-daan ako dito mamaya. Titingin ako ng gusto ko rin magnegosyo. Joke lang po. Network para sa Involvation. So basically, pa-introduce ko lang po yung Involvation. Let me share my screen. Sige, bigyan ka ng share screen. Narinig ako sa coffee shop na nakasunod. Sana hindi mainit. Yeah. So basically po, Involve Asia po is affiliate platform. Isipin nyo lang po yung mga Shopee nyo, Lazada, TikTok, di ba po may mga yellow basket. Affiliate po is parang yung mga sellers, binibenta kayo para mag-earn sila ng commission. The Involve Asia po, yung technology behind all of those, we are a tracker. Ina-track po namin kung yung mga sellers na nakakabenta kasi. In exchange po sa tracking,
what we get is a commission that we actually pay those people who promote. Oo, similar po kay Sir Clarence, kumbaga ako po yung number one affiliate niya. Post po ako ng post gabi-gabi ng picture. Then if I make a sale, I earn a commission out of it. So, sa involved po, basically, you just log in, makikita niyo lang yung email address. Kasi gumagawa ako ng iba't ibang mga. Yan po. I-share ko rin po yung link sa Mga gustong maging affiliate yon habang syempre madami kayo pwedeng i-promote dyan, no, Sir Ed, tama? Yes, of course. Teka lang, sir, ha? Pahingi lang ako ng konting screen time. Sige lang, sige lang. So, I think you see my screen, yung website. So, for us po, no, we are connected already with the largest platforms existing po in the Philippines. So, what do I mean by that? So, maybe yung mga travel, like Klook po. Kaya wala, hindi lumabas yung Klook, baka nasa international. Trip.com, for example po, siya po yung medyo malakas ngayon magbigay ng commission. Yung mga nag-travel sa TripAdvisor po. Last year po, may mga campaign kami with Klook at saka KKD, Tinafox, nagbibigay mo ay pa. Yan, KKD po is like Klook lang din po. Okay. Then of course, your biggest shopping platform like Lazada and Shopee. Marami pa pong iba, like may pang-gamer po dyan, etc. But when you sell products outside from this platform, you can get commission as stated. But I know po, lahat po kayo business owners, so you don't need to be an affiliate. What you can become is actually try to be the brand wanted to be affiliated with. Parang gano'n. So example po, si Sir Clarence. So one of the things that we're trying to work with Sir Clarence po is as he grows his community, yung community po niya, dahil natutuwa sa kanya matuto, nakikita mo, medyo partagulan pa yung mga words niya once in a while. Kasi, totoo lang ang lolo mo, if I put it that way, he gives opportunity to the people in his community to promote him. And yung pag-promote niya, still with an exchange of a commission. So isipin niyo lang po, parang Clarence po yung brand dito, parang digital home promote. Ganun po yung nangyayari. Then, generate. So pag naka-generate na po ng link, you can promote that on all your social media. So at the moment po, the reason po that we're doing codes, parang mga food tracking kay Sir Clarence is one, we're working with the integration. Yung system to system yung nag-uusap. Mga tech na po yun, natin natapang ko na po sa kanila. But for now po, mas maganda rin kasi yung code because one, it attracts your clients na to buy kasi may discount when there's a code. Plus, we would understand din na kung kaninong code yung gumagana. Malay nyo si Ma'am Mildred, tuwan-tuwa, post ng post. So sabi ko, ay, si Ma'am Mildred nagpo-post. So pwede namin sabihin na, Ma'am Mildred, bibigyan ka pa namin maraming vouchers. Para, kasi mas marami kang network na nag-convert kay Sir Clarence. Similar din po, alam ko po may kanina si Ma'am Leslie po ba yun? Like for example, si Ma'am Leslie po is image consultant. It feels like po, may mga lumalapit sa inyo, Ma'am Leslie, na gustong matuto pero hindi nagbabayad. Ito lang po yung idea ko doon. Ako, nagbibigyan ako business idea dito. You can actually do a seminar like Professor Clarence does. Exactly. Then have people pay for the knowledge if they won't not be applied. Exactly, yeah. You create a course, actually, Miss Mildred, you create a course and anong tawag dito? Let them pay something, a very small amount, something like this, like 499. And that's how you get quality clients. Diba? So, tama yun, Sir Ed, yung suggestions mo. Yes po, kasi parang di ba pa nahihirapan po kayo sa mga chat-chat na parang natutulungan lang po ako rin po ganyan. Sa amin din po, marami po nag-register sa Involved siya. Pag-search sila, how to make money online. Then, top search po kami, involved siya kasi nga, affiliate, madali lang po kami ka sa amin. Mag-share ka lang. So, pero marami pong hindi timatagal. Kaya po ako, lumalapit ako to the people itself to teach them.
And when we teach them, sila yung mga actual po na tao na magko-convert afterwards. So actually, if you have that kind of business, and patient ka po, no, kahit isang oras sa isang gabi, tapos dalawang beses lang sa isang linggo, it actually gives you a proper need po to do your own. Plus, if you want to create your own affiliate program, you can reach out to me. Gagawa po tayo ng code, itatrack po natin lahat ng mga nangyayari. Plus, you incentivize po yung mga attendees po and the community that you've been with. And I think po nowadays in our business, one of the advantages that social media can bring is to build the community po. Yung followers po talaga natin na hindi lang nagpa-follow. We engage them multiple times. Para pag hindi lang isang beses yung benta, multiple benta size in one customer. Mas bababa po yung cost of acquisition kasi mas 2-3 times yung sales sa isang tao. Sa isang araw, basically. Wow, ginamit ko lang po yung natutunan ko in case of class. So, what I encourage you for today, the remaining people here po in the Zoom call, is hopefully po, you can post po yung sample message ko to do another amazing day, huling araw, ng Fighting Seminar. Then, just put your code inside. Ako kasi ang focus involved there because I'm involved in siya. So basically po, si Ma'am Mildred, I am using. I'll paste it again kung ano yung codes ng lahat. Wait lang po. Ang favorite ko dito si Jules eh. Kasi si Jules, sorry my favorite kasi. Si Jules kasi nag-share. So, ini-screenshot ko pa yun. Uy, Sir Clarence, nag-share si Jules. Ganon. Ayun po. Then, yung sumunod naman po yung link po dyan. If you want to register and try to be an affiliate to see how the dashboard works, let's click Involve Visa. There's so many opportunities for us. Tackling so many things in channel to get sales. And sooner or later, actually test, malay nyo isa po yung involved sa mga processes that will bring you better sales. Or malay nyo po, FB ads po, it's one of the processes that you can focus because that brings sales. Sabi nga ni Sir Clarence, test lang ng test until when we find na kung tayo mag-double up, maglaki na ang budget. Double down on So this again, one. this afternoon, I hope you enjoyed. Thank you very much. And I enjoyed my mga mini stints on this seminar. Ay, teka lang, pwede po magpo-promote pa ako sa class. Sige lang, go ahead. Okay. Last na po ito, kasi gusto niyo po ba malaman ang buhay ni Clarence? So basically po, dahil very supportive kaming dalawa sa isa't isa, kulang na lang po mag-asawa na kami dalawa eh. Pero, teka, hindi pala. We did a podcast with Sir Clarence to share his story of how he started. And now I'm posting clips on those podcasts. Ilalabas ko rin po yung buo. Nililinis ko lang po. But I would like to invite po you guys to basically teka lang, lipat lang ako ng Facebook. At labas kasi akong bagat mo. Share screen. I hope you see po, no? Ito na yung buhay ni Sir Clarence. Lalabas po namin sa isa. Tapos kahapon, chat po ako ng chat sa kanya. Parang MMK. Proud ako kasi ako yung nag-i-edit. Kasi po, yung company po namin sa Malaysia-based company. And my people here in the Philippines are all salesperson. So walang marunong mag-edit. So sa Malaysia po, hindi marunong yung Tagalog. so ako yung nag-i-edit. So sabi ko, sige na, basta talaga pag entrepreneur, kailangan kaya natin gawin kahit hindi mo. So, etong link po na sinarap, if you can follow po the page and like the post, it would really help po kasi we're trying to really work hard po i-promote si Sir Clarence. So, buo po kami na separate page for different courses that we are tapping in. So, tawag po is Kita Kids. So, basically, I know Kita Kids as Tagalog is we see each other, makita tayo sa McDonald's, Kita Kids sa McDonald's. But this one is Kita Kids, meaning it's our tool, kids, it's our tool to earn money, kita. So, naisip ko lang yan. So, yun yung sabi ng Kita Kids. Okay. Kita Kids. So, that's your tool to earn money. So, I used to go pa yung page, but it would be happy. I would be glad if you can actually follow
the page and actually comment kay Sir Clarence kasi makikita mo yung tunay niyang buhay. No? Maiyak po kayo, promise. Hindi ako nagloloko. Noong una ko siyang ginagawa, Sabi naman yan, nakangiti ako sila kasi lang. tapos shinare ko po siya kay Sir Clarence sa Viber. Sabi ko, oh my God, Sir Clarence, maiyak na ako. Anyways po, I mean, I know it's a very light afternoon. I hope you guys enjoy. Please do the referral. I would appreciate and even like the page. And I hope you enjoyed the whole process this last 5 days. And I enjoyed meeting you all, those sponsor businesses. Very interesting po. Reach out lang po kay Sir Clarence as you also need to do affiliate to me. So, para hindi na kayo kung sino-sino. Gugulihin ko na lang Sir Clarence. Thank you very Alright. much for the time. Thank you so much guys for joining the challenge and hope magkaroon ng mga success stories yung inyong mga campaigns. And I'll see you around guys and yung recording I'll be uploading it after this training. Just give me at least a couple of minutes or at least 30 minutes. Upload ko dun sa dashboard ninyo. Thank you so much. Wala po bang violation kay Meta pag nag-run ka ng ads kahit naka-professional mode ka? For as long as na compliant naman yung mga content mo, okay lang yun, Miss Jules. Okay? Thank you so much, guys. I'll see you around. Message lang kayo dyan sa page sa group natin. And then, yeah, I'll be assisting you guys anytime you want. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.